82, ika-2 ng Hulyo, ay inumpisahan na ang mystical kursilyo. Marami ang mga naging kandidato, matatanda at mga batang miyembro ng kilusang ito. Pagkaraan ng 20 araw, ika-28 ng Hulyo, naganap ang trahedya sa dagat. Signal number 3 ang bagyo noon. Tumawag ang sinasakyang bangka nila Tatang, Inang Peli, Brother Rian at Brother Mark. Si Tatang lang ang marunong lumangoy at sa loob ng 14 na oras na inilagi nila sa dagat sa lakas ng bagyo, iniligtas sila ni Tatang at ito ay isang misteryo. Ngunit hindi na rin po misteryo sapagkat ito ay totoo. Hindi bumitiw si Tatang sa pananalangin ng Santo Rosario at patuloy na pagtawag ng mataimtim sa ina ng laging saklolo. Noong 1983, ika-31 ng Disyembre, ay muling nagpatawag si Tatang ng mga kapatiran sapagkat may gagawing 3 araw na kursilyo sa Santo Cristo, Divisoria, sa isang bahay ng kapatiran. At habang ginaganap ang nasabing kursilyo sa taluktok ng nasabing gusali o rooftop, sa ika-4 na palapag ay nahulog si Tatang. Dinala sa pagamutan ng National Orthopedic Hospital at nabalian ng 11 tadyang. Hindi nagpasimento ng katawan. Bigs lang ang pinampahid. Dito rin naganap ang pagkabulag ng kanyang mga matang literal, confirmed by the doctor. Sa kabila ng pagkabulag, patuloy pa rin nagbibigay ng pag-aaral tungkol sa daan, katotohanan at buhay. Ngunit paminsan-minsan, kapag nais niyang makakita, ay nakakakita rin siya. Ang laki ng pagtataka ng doktor sa kanya nang sinabi ni Tatang at pabirong salita ni Tatang sa kanya, "Dok, ang ganda ng polo ninyo. May design pang bilog-bilog. Siguro kapag natapos nyo akong gamutin, tutuloy kayo sa disco house." Yung po ang pabirong salita ni Tatang. At taong 1985, ika-12 ng Disyembre, ginawan ng frame up habang nagkukursilyo sa bahay ng isang kapatiran sa Better Living Subdivision. At sa pag-aakalang malaking grupo ng sindikato ang kilusang ito, sinamantala ng mga narko nang nagdarasal ang mga kapatiran at nilagyan nila ng 1 kilong marijuana ang bag ni Inang Peli, at si Tatang ay dinala sa Campo Crame at ikinulong sa Parañaque Jail. Napalagay ang litrato ni Tatang sa mga pahayagan at hinatulang isang dope bishop. Lahat ng mga pangyayaring iyon ay kanyang pinagtiisan. Hindi nag-aksaya ng panahon si Tatang. Ang lahat ng araw at panahon na dumaraan ay patuloy pa rin nagtuturo ng mga pag-aaral sa mga nakabilanggo sa jail. Sa loob ng 6 na buwan, pinalaya din ni Neptali Gonzales pagkatapos na mapatunayang hindi totoo ang binibintang nila. Sapagkat tunay na bulag ang literal na mga mata na hindi pwedeng makipagtransaksyon kanino man. Taong 1986 mula Hulyo hanggang Agosto, patuloy pa rin ang pagkukursilyo ng mga naaralan. At sa tahanan ng kanilang pamilya, idinaraos ang mga welcome upang ganap na makaunawa sa aral na ito ang kanyang mga kalaman.
Ngunit baligtad sa inaasahan ni Tatang, lalong tumindi ang kanilang paghatol, sapagkat ang mga hinahangad ng kanyang mga anak sa laman ay magkamit ng karangalan at mga kayamanan. Kaya nang magdilim na ang mga kaisipan, ika-4 ng Setyembre, kaarawan pa naman ni Tatang, ay ipinagtabuyan siya kasama ang mga kapatiran na naroroon. Hindi naman po siya makalakad na mag-isa sapagkat siya ay isang bulag. Doon halos madurog ang kanyang puso sa hindi pagtanggap ng kanyang pamilya sa aral ng katotohanan na ipinagkaloob ng mahal na Birheng Maria sa kanya. Nagbalik muli sa Dimasalang sa lungsod ng Pasay na kung tawagin ay Silong ng Langit, at nagpatid muli sa mga retreat house kasama ang kanyang mga tapat na anak na espiritual na nagmamahal at dumaramay sa kanya. Patuloy ang pakikibaka sa matinding pagtitiis, paghihirap at pagdurusa ng kanyang katawan, kaluluwa at espiritu. At ang tanging nagdudulot sa kanya ng kasiyahan ay ang patuloy na mga naniniwala, nananalig, at mga nagtitiwala sa aral na itinuturo niya sa tulong ng mahalay ng Birheng Maria, Immaculada Concepcion. Taong 1987, nagsimula na siyang maglabas-pasok sa ospital. At upang malunasan ang mga karamdaman na nagpapahirap sa katawan niya, ang pagtaas ng presyon ng dugo, sakit sa puso, sakit sa bato, at tubig sa baga. At kapag nakakaramdam na siya ng kaunting ginhawa, ay nagpapalabas agad ng pagamutan at patuloy na nagbibigay ng pag-aaral tungkol sa mga katotohanan na ipinahayag sa kanya ng mahal na Inang Birheng Maria. Taong 1988, ika-21 ng Enero, siya ay muling ipinasok sa ospital at halos malagot na ang kanyang hininga. Ngunit nakatagal pa rin sa pakikibaka. Ika-2 ng Pebrero, ipinasok siya sa National Kidney Institute at siya ay idinala sa ICU. Sa dami ng mga nananalangin, ay nagkaroon ng magandang himala at magandang biyaya ang mahal na Birhen, sapagkat naipasok sa loob ng ospital ang imahen. Malaking imahen ng mahal na Birheng Immaculada Concepcion, at marami ang nagdasal ng Santo Rosario sa chapel sa nasabing ospital. At kaya nadugtungan pa ang buhay ni Tatang. At muli siyang inilabas ng ICU noong ika-29 ng Pebrero. Pagkaraan ng ilang araw, ay ipinasok siyang muli sa ICU, ika-12 ng Marso. Muling umeksena ang kalaban. May nagbenta ng gatas sa loob ng ospital. At si Inang ang nakabili. Pakana pala ng kalaban. May lason pala ang gatas. At bagamat alam ni Tatang ay ininom pa rin niya sapagkat nananalig siya sa makapangyarihang Diyos na sa kanya ay umaalalay. Kaya ang mga kalaban ay hindi rin nagtagumpay. Nakalabas pa rin siya ng ospital. Nagpahatid sa Santa Cruz, Laguna. Pagdating ng Green Village, San Pablo Norte, ay isinakay siya ng bangka sa dagat ng Laguna. Idinaan papuntang retreat house ng Kilusan. At pagbaba niya sa bangka, ay dumapa siya at humalik sa lupa. Siya ay nagwika, "Mama,